Diktador ba itong si Senate President Alan Peter Cayetano, mga tol? Akalain mo bumuo po ng isang subcommittee nang hindi po ito idinadaan sa plenaryo. Yan po ay illegal ayon po kay Senador Tito Soto. Kaya po natin tinatanong kung ito po'y diktador ba? Kasi alam niyo yung mga ganitong galawan na parang hindi man lang ipinapaalam sa kanyang mga kasama maliban sa majority, ay galawan po ito ng isang taong hindi po talaga nangangalap ng anumang suhestyon o rekomendasyon, no? At kayo mga tol, matanong ko lang din, sang-ayon ba kayo dito po sa binuong subcommittee nitong si Alan Peter Cayetano? Tapos ang mamumuno, ito pong si Senador Rodante Marcoleta na kumakaharap po sa isang kasong plunder at iba pa, yung indirect bribery at saka paglabag sa PD number 46. Ang mga mag-iimbestiga dito ay halos puro merong pong anomalyang kinakaharap. Kakaiba, di ba mga tol? Kaya nakakapagduda talaga ito pong si Alan Peter Cayetano. Bagamat sa kanyang mga press conference or live stream, hindi press conference, sa kanyang mga live stream, partikular ito, sinasabi niya, hindi daw po sila nandiyan para po dagdagan ang problema ng mga Pilipino. Sinasabi niya pero iba po yung nagiging resulta eh. No? Kasi kung ang pahayag na ito nitong si Alan Peter Cayetano ang pagbabasihan po natin, hindi po ito makatotohanan. Nadadagdagan ng problema ng mga Pilipino sa bawat pagkakaantala ng mga ginagawa nyo dyan sa Senado. Partikular yung LEDAC. Ang House of Representatives nakapag-comply na rito. Pero dahil po sa mga katarantaduhan dyan sa Senado, ano nang nangyari doon sa LEDAC, yung Legislative Executive basta priority po yun no? Committee, kung ano man ang tawag doon, di ko maalala bigla. Ang committee po na yon ay tumutukoy, o kung di man committee, ang termino po na yun ay tumutukoy sa mga legislative priorities ng kasalukuyang gobyerno. Ngayon, uulitin ko, sa House of Representatives, ayos na yon. Naipasa na dito po sa Senado. Ang Senado ngayon ang hindi makausad dahil sa mga katarantaduhan na pinagagagawa po ng majority ngayon ng leadership nitong si Alan Peter Cayetano. Tapos sasabihin mo yung ganito. Dito sa balita ng News 5 we're here para yung hindi maayos ayusin. Ikaw nga yung nagsisimula ng gulo dyan sa Senado Binigyan diin ni Senate President Alan Peter Cayetano na kailangan ng malawakang pagbabago para masugpo ang korupsyon sa gobyerno. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. Who's talking, mga tol? No? Tingnan nyo kung sino po itong nagsasalita. Ito ay may issue rin po ng kontrobersiya o korupsyon. Partikular noong 2019, doon po sa pondo ng SEA Games. Sinabi niya ito matapos kontrahin ng pahayag ng Senator Tito Soto na hindi legal ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee para ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control scandal. Ayon dito kay Cayetano, nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaksyon ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. So ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Hindi yun ang punto, Alan Peter Cayetano. Ang punto, legal. Alam niyo ito yung problema sa mga taong ganito na piling itutuwid ang tama, itutuwid ang pagkakamali sa pamamagitan muli ng paggawa ng isa pang pagkakamali. Yon ang problema sa inyo. Kung gusto mong ituwid ang pagkakamali, kung gusto mong magkaroon ng kalutasan sa mga problema, huwag ka nang gumawa ng panibagong problema. Idaan nyo sa legal, idaan nyo sa tama. Ito kasi yung balita, mga tol, pakinggan po ninyo. May subcommittee na binuo sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Committee na magpapatuloy daw sa investigasyon sa flood control projects. At ang mamumuno rito, si Senador Rodante Marcoleta. Pero iligal ang hakbang na yan ayon kay Senador Tito Soto. Nakatutok si Jonathan Andal. Bubuhayin ng bagong mayorya ng Senado ang mga pagdinig sa flood control scandal. Si Senator Rodante Marcoleta ang mangunguna sa bubuing subcommittee sa ilalim ng Blue Ribbon Committee, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tingnan nyo, kung hindi ba naman katarantaduhan yan,
No, bakit ko sinasabing katarantaduhan, tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa atin ngayon? Katarantaduhan 'yan. Mamumuno sa isang investigasyon, isang taong kumakaharap sa plunder. Anak ng teteng, napakatanga nyo talagang mga Duterte supporters. Nagtataka lang ako sa inyo, bakit kayo nananatiling tanga? Senator Marcoleta will issue the notice on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. Pero sabi ni Senate Minority Leader Tito Soto, hindi yan legal. Paano raw bubuo ng subcommittee na hindi naman idinaan sa plenaryo? Dagdag niya, bakit ang magbibigay ng notice ay vice chairman ng komite na hindi pa organisado? Di ba? Si Senador Pia Cayetano ang chairman ngayon ng komite. Vice chairman, sina Senador Dapat ikaw, Alan Peter Cayetano, ang inutusan mo, yung kapatid mong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Bakit mo itatalaga rito kay Rodante Marcoleta at bubuo kayo ng subcommittee nang hindi dinadaan sa plenaryo? Kasi yun yung sinasabing illegal eh. Ngayon, hindi mo makontra. Ano lang ang naging tugon mo? Parang kinukontra lamang bawat ginagawa ninyo dyan. O nasaan yung legal basis mo? Yun ang problema. May basihan si Senator Tito Soto para questionin yung binuo nyong subcommittee. No? Kung yan dinadaan ninyo sa tama, wala namang ganong reaksyon. Wala rin ganitong reaction video sa programa ni Top 1, mga tangang Duterte supporters. Kaya natin sinasabi kasi ayaw nyo nga sumunod sa proseso. Yun ang problema. And worse, ang mamumuno, si Rodante Marcoleta, nagigil na pamunuan ng Blue Ribbon Committee, dapat hindi mo na nilagay rito yung kapatid mo na si Pia Cayetano. Total, gusto mo rin palang mamuno itong si Rodante Marcoleta eh. Talagang ipinapakita mo lamang dito na utang na loob dahil kinakampihan ka ni Rodante Marcoleta sa ngayon. Pero wala talaga sa layunin ninyo ang maging maayos. Kaya wag mo kaming lokohin na sinasabi mong nandiyan kayo para ayusin at hindi manggulo. Anak ng teteng talaga oh. Marcoleta at Jinggoy Estrada. Dalawa sa mga miyembro ng komite ay dinadawit sa flood control scandal. Si Estrada na kinasuhan ng plunder at graft sa Sandigan Bayan. At si Senator Chis Escudero na iniimbestigahan ng ombudsman sa parehong reklamo. Grabe, Sabi ni no? Marcoleta, may mga natatakot lang na ipagpatuloy ang flood control. Sino naman ang matatakot sa inyo? Alam ninyo, itong mga sinasabi ng mga senador ngayon sa majority, anong ikakatakot ng mga sinasabi ninyong posibleng masangkot dyan? Unang-una, ang Senate Blue Ribbon Committee ay recommendatory body lamang yan. No? Kahit ang findings nyo dyan, gawin yung guilty kung sino mang kongresista na ayaw ninyo, wala kayong magagawa, to recommend lamang ang magagawa ninyo. Hindi kayo pwede magsampa ng kaso sa hukuman. No? Pero syempre, malamang sa malamang, kaya nyo yung ginagawa ngayon for public grandstanding, for public optics or narrative. No? Sisirain ninyo kung sa tingin ninyo, kalaban ninyo sa politika, which is ganun yung paniniwala ninyo lagi. Kaya kayo naiimbestigahan kasi yun daw yung ginagawa sa inyo, paninira lamang sa politika. Pero dapat lahat nakabase sa ebidensya. At in particular, itong kay Rodante Marcoleta, may mga ebidensya po rito. Siya mismo ang umamin eh, na siya'y tumanggap ng donasyon na 75 million pesos. No? At dahil po dyan, kalaboso siya. O akala niya kasi yung pag-amin niya, lusot na siya. Dahil yun po ang nangyari sa COMELEC. At alamin natin kung ano po ang paliwanag ng Commission on Elections, bakit po nila inexonerate o pinawalang sala ito pong si Rodante Marcoleta sa panig nila. Ito naman ay makatotohanan sapagkat ang sinasabi po dito ni Chairman Garcia, wala na kasing batas na nagpaparusa para sa ginawa nitong si Rodante Marcoleta na related po sa eleksyon. Kaya hindi na nila ito hawak. Ngayon, dahil nga nakalusot siya sa COMELEC at akala niya okay na okay yung ginawa niya, nakalimutan niya na yung pag-amin niya magre-resulta sa mas seryosong krimen. No? Pakinggan muna natin ito pong sinasabi dito ni Chairman Garcia. Senator Rodante Marcoleta, what is the latest on that? Well, we dismissed the case simply because dapat po under the Omnibus Election Code, a candidate should reveal the names of the donors. But however, we were able to establish the fact that indeed may nagbigay sa kanya ng 75 million, tatlo yung donors niya.
But at the same time, there was this law, Republic Act 7166, 1991 law, Mm. amending the provision of the Omnibus Election Code, Yun. saying that it is no longer a criminal act if you will not report the names of the contributors. So hindi na po siya kasi Kaya hindi na siya pumasok sa COMELEC, no? Jurisdiction. Walang election offense basically na nagawa itong si Rodante Marcoleta dahil nga wala nang batas na nagpaparusa para dito. Nirefill na pinawalang bisa na no? Pero ang nakalimutan ni Rodante Marcoleta, may batas na plunder, may batas na indirect bribery at may batas na Presidential Decree 46. At yon ang pinupunto ngayon dito ni Senator Lacson. Siya mismo ang umamin si Rodante Marcoleta mismo ang umamin. Tapos ang worst dito mga tol, kumakaharap ito sa seryosong krimen na plunder, mamumuno sa isang committee o subcommittee na mag-iimbestiga sa mga katulad niyang di umano'y plunderer, di umano kasi yun ang akusasyon ngayon dito kay Rodante Marcoleta, di umano'y plunderer, paglabag sa Plunder Act ang kanyang kinakaharap na kontrobersiya. Pakinggan po natin ito pong si Senator Lacson sa kanyang interview kamakailan. Si Senator Marcoleta namumuro rin sa kasong plunder. At sabi nga ni Ombudsman Boying, galing naman sa kanya lahat yung ebidensya amin siya ng amin. Di ba? So medyo namumuro na rin yun. Di ka nga, sabihin natin isang buwan yung due process na pagpaling mo ng counter affidavit, 15 days, tapos may memoranda, lahat. Pag gano'n, sabihin natin na 1 month or 1.5 months. So, hindi masyado matagal yung ganung panahon. Nung binabasa ko nga yung pinanggalingan ng kanyang kaso, medyo nakakatawa nga. Umiwas siya sa Omnibus Election Code na violation. Correct. Nasadlak siya sa plunder Plunder. Di ba? Nakaiwas siya rito sa pagpapaliwanag nga ni Chairman Garcia. Kaso lang, sa pag-iwas niya, napunta tuloy sa plunder. O balikan natin ulit yung paliwanag ni Chairman Garcia. criminal, decriminalized po siya by the provision of Republic Act 7166. However, the donors are required to submit the certification of the contributions, the statement of contributions 30 days after the conduct of the election, and that provision of the Omnibus Election Code was not repealed or amended by Republic. Sabi ni Dien, tapos nabasa ko under Section 5 of Republic Act number 7080, any public officer facing a valid criminal prosecution for plunder is automatically suspended from office while the case is pending in court. Actually, hindi po automatically. The word na ginamit po sa batas as discussed po natin last night sa ating live streaming through the legal opinion of Fiscal EJ, ang nakalagay po doon ay shall. Ibig sabihin, mandatory po ito. It should be implemented, not automatically. Kasi pag sinabing automatic, ora mismo na. Pero syempre, dapat i-implement po ito. No? Magkaiba kasi yun no? Pero tama naman yan basically. Pero ang pinaka-appropriate word is shall be suspended from the office. Public Act 7166. So until today, the cases against the 3 contributors are still undergoing preliminary investigation with the Law Department of the Commissioner Election. Yon So, ang problema naman. Biruin mo, niligtas ni Marcoleta yung sarili niya kasi wala nang kaparusahan. Nakita niya siguro gumamit pa siya ng Peñera Doctrine Nakita niya, ay lusot na ako dito. No, kaya aminin ko na lamang. Ang problema, pinahamak niya yung mga nag-donate sa kanya. Biruin nyo, siya lusot na sa COMELEC. Tapos, yung 3 donors niya, patuloy pa rin iniimbestigahan ng COMELEC. Ganito po katuso itong si Marcoleta. Pero ang nangyari, dahil sa katusuhan niya, akala niya okay na, lalong lumala. Bakit? Sinasabi nga po dito ni Senator Pampilo Lacson, plunder na ang kanyang kinakaharap na may kaparusahan 20 years and 1 day to 40 years, reclusion perpetua. At kung malakas po ang ebidensya dito kay Rodante Marcoleta, which is, sa tingin natin malakas dahil inamin niya, hindi po ito makakapagpiyansa habang dinidinig po ang kanyang kaso. Pero, Kasi salit na aminin na lang niya na campaign contribution yon at pinasok niya within the campaign period. Ang ginawa niyang petsa, January 8, I think, and January 10, at saka January 7 ba? O January 6. So, labas ng campaign period. Yeah. So, paano magiging campaign contribution?
No. Ang problema sa kanya, hindi niya nabasa yung provision ng RA 7080, yung plan. Nakalimutan kasi nag-aral ng abuga siya Senator Lacson, ano? Hindi pa pwedeng hindi mabasa yan ng isang abogado. Kami nga sa criminology class lamang nababasa namin yan Nakalimutan o talagang sinadyang kinalimutan. Akala niya kasi untouchable siya. Na pagka nakalusot na siya sa COMELEC, hindi na siya papansinin ng ibang ahensya ng ating gobyerno. Ang problema, strike all itong si Ombudsman Boyong Remulla. Walang sinasanto ngayon, mga tol. Kung sino sa tingin niya ay may kasalanan, kakasuhan niya, regardless kung sino yan. Ang kanyang kabrad nga na si Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez, former speaker, kakasuhan no? Iniimbestigahan sa kasong plunder at eventually, aakit na po yan sa Sandigan Bayan. Ikaw pa kaya, Rodante Marcoleta? Plunder law. Akala niya, public funds lang ang involved sa plunder law. Hindi niya nabasa yung isang provision doon na yung ill-gotten wealth na by reason ng office mo, pag tumanggap ka ng gift, no? Na maski walang, initial for whatever, papasok ka sa plunder. Yeah. Tapos series of act, di ba? Di ba, Tony? Series of act. Yes, yes. Dahil tatlo yan tatlong pecha yan So, pasok sa mga elemento. So, Yan, pinag-aralan na natin kahapon yan sa tulong ng legal opinion ni Fiscal EJ. Kaya sana napanood nyo po yung live natin kahapon o kaya yung replay para mas maunawaan po ninyo yung sinasabi po dito ni Senator Ping Lacson. at ang lahat yun, self-inflicted. Natatanda ko, nag-privilege speech ako noon nung medyo dinalawahan na akong privilege speeches, hindi ako kumikibo. Nung sumagot ako after his 2 privilege speeches, na natatanda na kung binanggit ko, amin siya ng amin, shoot siya sa baldi. Ayan nga nangyari. Shoot sa balde. Shoot sa balde. Sir, Senator Ping, dami mo pong alam, di ka naman po abogado. Shoot sa balde. Anak ng teteng na yan. Yun kasi, alam niyo mga tol, hindi naman kinakailangang maging abogado para malaman mo ang lahat ng mga bagay-bagay. Ang problema dito kay Rodante Marcoleta, feeling all-knowing po ito. Samantala, kung ikukumpara ito sa hanay ng mga abogado, ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, lowest among the ranks of lawyers itong si Rodante Marcoleta. Piling nagmamagaling lang po ito, kaya tuloy kahit yung graduate ng One Ball University, joke lamang, na si Senator Tito Soto, former Senate President and 5-termer Senator, nasabihan tuloy siya ng direkta no? Sa plenaryo. Akala ko ba magaling sa rules? Kasi, porkit abogado, ang yabang-yabang, akala mo siya lahat ang nakakaalam. So, bakit po ganun? sabi ng mga abogado sa Senate. Hindi, mahilig ako magtanong hindi lang sa mga kaibigan ko abogado. Kasi merong issue, tulad yan, Yeah. Magtatanong agad ako ano ba yung opinion dito? Kaya maski pa paano, nare-retain ko maski pa paano yung mga ganong pangyayari. Yeah. O yung ganong mga legal opinion. So, hindi naman kailangan mag-abogado ka para Tama. yung rules namin. Yes. Marunong ka lang magbasa at marunong kang kumisinte. Maintindihan mo yun Kaya di ba Kaya sana magbago ka na, Rodante Marcoleta. Hindi porkit abogado ka, akala mo ikaw lang ang magaling. Tuloy tayo dito sa pakikinig sa balita. Parang ang hirap kasi tanggapin, mga tol, na ang mamumuno ngayon sa isang committee na tumutukoy sa paghahanap ng pananagutan ay isang tao na naharap sa pananagutan o sa kasong plunder, indirect bribery at saka paglabag sa PD 46. Anong integridad, kredibilidad meron ang mga ito? 'Di ba? Paano kayo paniniwalaan ng publiko kung kayo mismo walang kredibilidad? control probe. Aniya, pinipilit makuha sa kanila ang mayorya dahil sa takot sa Blue Ribbon Committee. Noong April 15, sinuspindi ng dating chairman ng komite na si Senador Ping Lacson ng mga pagdinig sa flood control scandal. May nabuo na siyang partial committee report noon na resulta ng 7 pagdinig. Pero hindi niya napa-aproba sa plenaryo dahil 7 lang na miyembro ng komite noon ang pumirma. Kulang ng 2 sa kinakailangang 9. Hininga namin ng bagong pahayag si Lacson pero wala pa siyang tugon. Pagtitiyak naman ni Cayetano, magiging patas ang flood control hearings nila ngayon. We want the whole truth and not only some truth. Anak ng teteng na yan. Alam mo, Alan Peter Cayetano, nasa ombudsman na ang mga kaso.
uulitin nyo na naman para lang mailatag ninyo yung mga gusto ninyong testimonya at mga testigo. Sige, pagpatuloy nyo lang yan. Pero it is just a waste of time mga tol eh. And worse dito, isasabay nila sa impeachment process, trial ni Sara Duterte. Ano ang layunin? Guluhin ang naratibo, isipan ng tao. 'Di ba? I-divert ang attention ng tao. Kaya wag tayo magpapalin lang dito. Ako, ipinapangako ko sa inyo, hindi ko tatalakayin sa ating live streaming ang isasagawang Blue Ribbon Committee hearing kung matutuloy man yan nitong si Rodante Marcoleta dahil malamang sa manlamang panlilin lang ang gagawin po ng committee na yan sa taong bayan. Pero syempre, kung mabalita na yan sa mainstream media, doon na lang natin re-reactionan. Pero yung ginagawa natin before na yung mga committee hearing either sa House of Representatives or dito sa Senate of the Philippines, nila live reaction na natin, hindi ko po gagawin yon. Ayokong magpagamit dito sa mga taong ito na walang kredibilidad. No, wala talagang kredibilidad. Tahasan ko pong sinasabi yan. Walang kredibilidad. Bakit? Sino-sino ba yung mga bumubuo dito sa subcommittee na ito kung sakasakali or even diyan sa committee ng Blue Ribbon? Tuloy po natin pakinggan itong balita at alam nyo naman na ito pero ulitin lang natin. Kung makikita nyo, may conflict na agad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, wala nang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. Pero kinikestyon ni Tingog Party List Representative Judas Sidre ang timing ng pagbuhay sa flood control hearing na tila sasabay sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice Yan talaga ang layunin, ano? Isabay diyan po sa impeachment trial nitong si Sara President Duterte. Sara Duterte. Bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito? Kaya baka iniisip nila pwedeng, sige, guluhin na lang natin. Jonathan Andal nakatun. Hindi pala nabanggit dito. O sa mga unang bahagi, nakasandali O ako na lang ang magpapaalala. Ang mga miyembro ng subcommittee or ng Blue Ribbon Committee na ito, karamihan majority. At karamihan ng majority rito, may kinakaharap na samot-saring kontrobersiya at kaso. Nangunguna dyan yung Vice Chairperson ng Blue Ribbon na si Jinggoy Estrada na ngayon ay kumakaharap na sa seryosong krimeng plunder at graft. Si Rodante Marcoleta, Vice Chairperson, plunder, indirect bribery, PD46. Ang mga miyembrong sina Senators Robin Padilla, obstruction of justice, Camille and Mark Villar, insider trading, market manipulation and possibly plunder or graft kaugnay ng flood control project anomalies. Ito pong si Senator Bongo, crimes against humanity sa ICC, dito sa Pilipinas, plunder and graft. Anak ng tet. Paano ka magtitiwala sa mga taong ganyan? No. Anak ng teteng talaga. Ngayon, basahin po natin ang mga related articles and news dito. No? Si Escudero, nakalimutan kong banggitin, si Joel Villanueva. Escudero Estrada, sit-in flood control probe panel. Si Escudero kumakaharap ito sa kasong plunder. Senator Francis Chis Escudero and Senator Jinggoy Estrada, who have both been linked to the flood control controversy, are members of the Senate Blue Ribbon Committee as the chamber prepares to resume its probe into alleged multi-billion peso corruption in flood control projects. The inquiry is set to continue on Thursday, June 4, through subcommittee led by Senator Rodante Marcoleta. Senate President Alan Peter Cayetano said Marcoleta will issue notices on Monday for continuation of the hearings. Napakinggan natin sa balita, bawal po yung ginawa na ito. Paano ka mag-i-issue ng mga notices na yan? Hindi pa nga iyan buo. Dahil dapat binubuo daw po yan ayon kay Tito Soto sa plenaryo. Ngayon, pinalalabas nila, pinipigilan lamang sila, hindi yun ang punto, illegal ang ginagawa ninyo. Nagmamadali kayong makapag-imbestiga for what? Para i-divert ang isipan ng tao? Kayo mismo yung target ng tao ngayon? Sa totoo lang
ako'y naniniwala na ang lahat ng mga manonood natin ngayon, mahigit 1,400 po kayo, malakas ang paniniwala ko na itong mga binanggit po nating individual ay sa inyong paningin dapat pong managot. Tama ba ako mga tol? Paki-comment nyo po, type 1, kung naniniwala po kayo na ang mga binabanggit po nating individual katulad ni na Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla ay dapat managot sa kanilang mga nagawa sa nakalipas na panahon. Hindi ko na uulitin kung ano-ano yung mga kaso, pero alam nyo na yon. Dapat ba silang managot? Type 1. Talaga nga naman, Tapos ngayon, may pasabi-sabi pa itong si Alan Peter Cayetano, wala dapat pagtakpan? May pinagtatakpan ba? In fact, si Martin Romualdez, ang former speaker, nirekomendang imbestigahan patuloy ng ombudsman at yun ang ginagawa ng ombudsman ngayon. Hindi naman pinagtakpan yon nitong si Senator Ping Lacson nung siya'y namumuno pa dyan sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, pinalalabas ninyo, may mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang kanilang prinsipyo ng independent ang Senado? Saan banda? Hindi pa nga kayo majority. Kumakaharap na kayo ng iba't ibang alegasyon at kontrobersiya. Si Bato de la Rosa, ang tagal na. Hindi pa nga siya second termer senator, matagal na lang kinakaharap yung kontrobersi na yun. Ngayon, meron na siyang warrant of arrest. Ikaw, Rodante Marcoleta, wala pa kayo sa majority, nagsimula na yung investigasyon laban sa'yo. Tapos, itong si Joel Villanueva, ganun din. Chis Escudero, ganun din. Itong si Jingo Estrada, ganun din. Kaya kahit kapwa nyo DDS, hindi naniniwala sa inyo ano ang sinabi ni Salvador Panelo, mga tol? Ito Duterte supporter ito, Presidential Chief Legal Counsel sa panahon ni Rodrigo Duterte, kaibigan matalik ni Rodrigo Duterte. Pero hindi naniniwala sa inyo. Sabi po dito sa balita ng Batas PH, hindi ginigipit sa mga kaso ang Senate Majority Members. Former Presidential Spokesperson Salvador Panelo said he does not believe members of the Senate Majority are being politically targeted by the administration. Following the filing of graft and plunder charges by the Office of the Ombudsman against Senator Jingo Estrada over his alleged involvement in the flood control kickback scheme. In an interview, Panelo said the investigations and allegations against some majority senators began even before the lawmakers became part of the majority bloc, rejecting claims of political persecution. Sabi niya, hindi ako naniniwala na tinatarget daw ang mga miyembro ng majority. Kasi ang mga investigasyon na yan ay mga paratang na yan noong minority pa sila. Nasimulan na yan. So hindi mo pwedeng sabihin na ganyan. Maganda yan whether majority ka o minority ka. Kapag may mga ebidensya na gumagawa ka ng pagnanakaw sa bayan, dapat talagang ihabla. And I agree. Ito yung mga very rare instance na ako'y nag-agree dito kay Attorney Salvador Panelo. Kasi dapat nagkakaisa tayo laban sa korupsyon, mga tol. Hindi pwedeng ipagtatanggol natin ng isang tao dahil sinusuportahan natin ito na kahit may issue ng korupsyon, hindi na po natin titingnan. Ako nga, di ba? Nung una, outspoken ako sa pagsuporta kay Congressman Martin Romualdez, pero ngayon, ako po'y naglaylo dyan. Kasi may akusasyon sa kanya Bakit ko ipagtatanggol pa rin si Congressman Martin Romualdez kung may akusasyon sa kanya? Bagkos, ang hihingin ko ngayon ay yung proper forum. Doon sagutin niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Huwag niyo akong ihalin tulad sa iba na nagtatanggol kay Martin Romualdez. Pero, syempre, hindi ko naman sinasabing hindi ko na siya sinusuportahan. Kasi after all, maganda yung naging pagtingin ko sa kanyang ginawa noon Hindi ko naman kinakalimutan yon. Ang problema, may issue. May issue ng korupsyon. Alam nga naman magbulag-bulagan ako. May mga ebidensyang inilalatag sa kanya ang ombudsman. Kaya doon tayo. Kung saan ang tama at dapat at korte yun. Harapin ni Congressman Martin Romualdez eventually sa korte yung mga akusasyon laban sa kanya. At ganun din kayo, mga members ng majority ngayon. And even ang ating Pangulong Bongbong Marcos.
Kung may mga ebidensya kayo laban sa kanya, daanin nyo muna sa impeachment. And after his presidency, pailan nyo ngayon ang criminal complaint. Ganun lang kasimple yon. Kay Sara Duterte, ganun din yung ginagawa natin dito. Diba? Naghahanap tayo ng pananagutan. Dapat nagkakaisa tayo sapagkat ang korupsyon ang talagang nagpapahirap sa taong bayan, mga tol. Walang ibang dahilan kung bakit mahirap ang Pilipinas kung hindi ang korupsyon. Hindi dahil sa katamaran ng ilang mga Pilipino. Secondary lang yon sa aking paniniwala. And I believe, doon sa sinabi ng dating Pangulong Noynoy Aquino, bagamat maaari kayong dumisagree sa akin dahil kulay dilaw, pero I believe, kung walang korap, walang mahirap. Sa totoo lang, mga tol. Kung hindi korap ang mga politiko sa atin, malamang sa malamang marami na pong mga Pilipino ang hindi man mayaman pero may kaya sa buhay. Anong masasabi ninyo dito sa ating topic na pinag-uusapan? I-comment nyo na lang po dyan sa chat area. Maraming salamat po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.